Pier, Port ako ngayon, kung saan naghahanap ako ng bangka at sasakay ako papunta sa Lugos or Municipality of Lugos, probinsya ng Sulu. Itong Lugos ay ongoing development program nila, ang rehabilitation ng kanilang municipality. So pupunta tayo ngayon para sa third part documentary. Sa ating third part documentary, titingnan natin kung natapos na ba ang road development project sa 8.5 kilometers na funded ng World Bank. Ito yung daan na pinagdudugtong-dugtong mula sa isang barangay papunta sa isang barangay. So isa sa pinakamalaking proyekto na titingnan natin ngayon, itong beach resort na gagawin doon sa municipality ng Lugos. Itong beach resort, isa sa pinakamalaking beach resort sa Sulu. Itong rehabilitation na gagawin nila sa barangay Tayawan, doon mismo nila i-rehabilitate. Titingnan natin kung paano yung projection nila ay para may puntahan ng ating mga kababayan. Sa panahon ng pandemya, ang ating mga kababayan sa Sulu ay hindi nila lumalabas outside of Sulu. Dito na lamang sila sa Sulu nag-iikot-ikot. Kumbaga, sila na mismo yung turista sa sarili nilang bayan. So sa ngayon, ang ginagawa ng iba't ibang munisipalidad sa Sulu ay nagde-develop sa kanilang mga lugar. So pinapaganda para sa tourist attraction. So yung mga unang turista doon, yung mga residente ng probinsya ng Sulu. So umiikot-ikot lang at ang ating mga kababayan dito sa magagandang mga tanawin sa Sulu. So ang programa ng provincial government ngayon, ang kanilang ang tourism to tourism. Ito yung pangunahing programa ng ating government or na provincial government, kasama dito ang ating kapulisan, ating kasundaluhan, ating local residents para sa terrorism to tourism. So far sa ngayon, kung nakikita natin 10 years ago na magulo ang Sulu, ngayon hindi na. At pwede ka nang pumasyal sa mga lugar na hindi na pupuntahan. This is one of the assets that Sulu can share to other parts of the world. Napakaganda talaga ang tanawin dito sa probinsya ng Sulu. Bangka na to, kalakaya to, ginagamit ito sa pangingisda. So pag hindi nila ginagamit sa pangingisda, ginagamit nila pampasayro. Ang tawag nila pampasayro ang bangka. So ngayon, ay paalis tayo galing sa Port, papunta ng Lugos. It will take us 3 hours to reach the island municipality of Lugos. Sa munisipalidad ng Lugos sa probinsya ng Sulu, hindi pinag-uusapan ang eleksyon saan man sulok sa kanilang kanayunan. Ang pinag-uusapan ay ang kabuhayan ng bawat isa at ang pagbabago sa kanilang bayan. Nai-enjoy nila ngayon ang pag-iikot sa iba't ibang barangay na bukod sa sementado na ang kalsada, nabuksan na rin ang main road na nagdudugtong-dugtong papunta sa ibang pang mga barangay. Muli akong umikot sa lahat ng barangay na sakop ng bayan ng Lugos para personal na makita kung kamusta na ang kanilang bayan pagkatapos ng una at pangalawa natin Lugos documentary. Nakita ko tuloy-tuloy na ang pagbabago at pag-unlad sa bayan ng Lugos at syempre ako'y namangha sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan para sabay-sabay nila makamit ang katahimikan at kaunlaran sa kanilang bayan. Tinanong ko si Mayor Hadar Hajiri kung bakit hindi pinag-uusapan ng taong bayan ang eleksyon sa kanilang bayan sa Lugos. Sa Lugos, napapansin ko, kahit eleksyon na hindi pinag-uusapan ang eleksyon. Wala. Nang pinag-uusapan dito, laging kung anong bisita sa opisina ko, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. So hindi eleksyon ang pinag-uusapan, Mayor? Hindi eleksyon. Hindi na eleksyon. Tulad kahapon, pinag-usapan namin yung party. Development yung pinag-usapan namin. Hindi politika. Hindi na politika. Pagganda, sabi ni Governor, ngayon, sa bundok ng Hulo, nagka-traffic na ang sasakyanan. Kasi galing sa kapital ng 19 municipality, yung municipality of Hulo, yung tao galing sa bayan pumunta sa bundok. Yung sa bundok pumunta na sa bayan. Nabaliktad. Yung sa Nabaliktad. city, pumunta na sa beach. Ang pinag-usapan namin kahapon, magpaganda, maggawa ng beach. Kanya-kanya. From mainland ng Hulo up to island tulad dito. Sa beach resort attractions dito sa bayan ng Lugos, ang kanilang white sandy beaches dito ay talagang napaka-refined. Puting-puti po ang white sand nila kung makikita natin. Sa kinatatayuan natin ngayon, ito ang dinidevelop ngayon ng Municipality of Lugos. Ito ang i-showcase nila sa kanilang mga kababayan. Ang ginawa nila ay nag-stretch papunta sa dulo
ay gagawin nilang one of the best tourist attractions dito sa Municipality of Lugos. Itong ginagawa nila ngayon, itong white sand dito, hinahakot nila or tinutulak nila papunta doon. Ini-stretch out nila para gaganda yung dalampasigan. So kung makikita natin doon sa dulo hanggang sa kinatatayuan ko ay nag-start na sila for reclamations. So dito, papunta doon naman sa dulo, sa unahan ko naman ay ito rin, tuloy-tuloy din ang kanilang reclamation. Kumbaga tinatabunan nila, bato-bato konti ay tinatabunan nila tapos tinutulak papunta doon. Pag natapos itong The Hadar Beach dito sa Municipality of Lugos, isa ito sa pinakamagandang tourist attraction dito sa probinsya ng Sulu. Gaano? Hahaba. Mga 2.5. Tingnan nyo yan, doon sa isang barangay. Papunta doon sa White Sand yan lahat, Okay. Almost 3 kilometers. Galing doon sa pier ko, sariling pier ako ang pinagawa ko. Mga equipment ko anong gumawa. Walang budget sa government yan, walang budget sa ambang. Para pagandahin. Kung maganda, parang tulad sa Boracay ba? Boracay, Sarili ko ito eh. Okay. Hindi lang nakita sa video, nandyan yung mga nyug-nyug na yan. Oo. Gawa ko ng beach para sa mga kabataan. Kasi center ang munisipyo dito sa barangay ko eh. Gagawaan ko ng cottage. Ito ng cottage. Minsan hapon sa umaga, puno yan, naliligo sila. Especially, kita mo, inabunuhan ko yan. Lahat? White sand lahat? White sand lahat. Wow, grabe. Pinag-usapan namin kahapon, sina Governor Abdul Sakortan at saka sina Congressman Albison. Kanya-kanya mag-develop, kanya-kanya ang municipality maggawa ng beach. Kaya na yung mga leaders natin, paggawan tayo ng mga katulad na formal beach. Oo. Katulad yung ginagawa ngayon sa Kayawan. Ba't doon yung ginagawa ng mga leaders natin? Ba't ibang barangay na may beach tayo magagawa? Sa mga kapatid natin o iba't ibang municipal, pwede tayo bumisita dito sa amin na mga magagandang dagat sa kabuhangin dito sa Baslugos. Pwede kayo pumunta dito sa beach namin. Mga kampungan ka kasi hindi rin mamisita on the beach na marayaw. Kita mo na mga kuwan, kari mamisita pa beach ta. Marayaw na Pinuntahan namin at umikot kami sa road rehabilitation project dito sa bayan ng Lugos. Kung makikita nyo, sa likuran ko, ito yung proyekto ng 8.5 kilometers na funded ng World Bank mula sa Barangay Kayawan papunta sa Barangay Mantan. Patapos na yung project na ito. Meron na lang silang natitira, more or less 1 kilometers. Pinuntahan natin sa dulo, ay patapos na. Sa dami ng proyekto nakita ko, ito yung isa sa napakagandang proyekto. Standard ang pagkagawa niya. Makapal at sumunod sila sa specification sa paggawa ng kalsada. So kung makikita natin, may kalsada, meron na siyang pedestrian lane, meron pa siyang culvert. Etong culvert, intentionally, ginawa talaga nila para may daluyan ng tubig just in case magbaha, maproteksyonan ang soil erosion para hindi masira ang kalsada natin. Sa dami-dami ng mga proyekto na pupuntahan natin kung saan-saan man sulok, ay ito ay isa sa napakagandang proyekto dahil hindi lang konkreto, napakaganda pa at napakabilis ang paggawa nito dito sa bayan ng Lugos. 8.5 kilometer. Tapos na yan. Hindi na naabot 1 kilometer, tapos na. Doon na yun sa kabila. Hindi na naabot mga 2 buwan ngayon, tapos na. Tapos na. Palagay natin 3 months, tapos sana. Ang World Bank, magbigay pa sila dito sa Municipality of Lugos na project. Dahil tinapos ko lahat, walang korupsyon ito. Kita mo, ang gandang pagsimento. 1:3. Bihira, ang municipality may corbit. Iayos pa yan, paggandahin yan. Bihira ang municipality, especially sa ilan, tulad sa Lugos, may corbit ang danan niya. Hindi masayang ang loan ko sa World Bank. Yan, akong nag-loan yan. 139 million. 139 million for 8.5 kilometers. Yes. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, ito yung daan na bagong proyekto ng Municipal Government of Lugos. Ito yung 2.5 kilometers na road development projects ng Lugos na nagmula sa Barangay Kayawan papunta sa Barangay Alutuyong dito sa Lugos. Na ang pera nito ay downloaded na. Ito yung sinasabi ni Mayor Hadar na ang daan na ito ay makakatulong sa ating mga kababayan para sa pag-angkat ng kanilang kabuhayan galing sa kabundukan papunta sa Barangay Kayawan
Ang Barangay Kayawan ngayon ay sentro ng kalakalan dito sa Lugos. 2.5 kilometer. May budget na galing sa BARM. Oo, downloaded na. Yes. Barangay Mangkalay, mayroon yang kasali na Barangay Mangkalay to Barangay Tingkangan. Ongoing. Wow. Susunod yan siguro, Barangay Aloroyong to Barangay Rugasan. Step by step ang BARM yan. Tuloy. Papasalamat tayo sa Minister ng DPWH, tulad ni Minister Gira ng DPWH ng BARM. Wala na, sana, kahit sa nasyonal, bibigyan tayo. At saka si Bongo, tumutulong yan sa atin, especially Senator Mig Suberi and Senator Bong, tumutulong yan dito sa lugar, bigay ng mga eskwelahan o overcourt. Kasalukuyan, ginagawa ngayon ang reclamation at rehabilitation site for 25 hectares dito sa bayan ng Lugos. Sinabi ni Mayor Hadar Hajiri, itong reclamation at rehabilitation site for 25 hectares ay nagkakahalaga ng 87 million pesos. Ito'y base na rin sa initial charge ng construction company dito sa Lugos. 25 hectares yan eh. Tapos, pabayaran 87 million. 25, dumating 25 hectares. Akin pang lupa eh. Sabi ng 4D, 25 hectares. Tapos ang charge nila sa akin, 87 million. Ang laki naman. Parang binili ko na ang entire Lugos eh. Lupa ko pa yan eh. Sa interview kay Mayor Hadar Hajiri, ang reclamation at rehabilitation site for 25 hectares ay dito na rin itatayo ang mga proposed project dito sa bayan ng Lugos, katulad lamang sa pagpapatayo ng moske o masjid na nagkakahalaga ng 30 to 50 million pesos at iba pang mga proyekto na makakatulong sa pagunlad ng bayan ng Lugos. Ang proposito sa reclamation ko ito, moski. Magawaan ko ng moski. Pero ang budget, galing kay Allah. Galing sa God. Estimate mga 30 million up to 40 to 50 million. Naisip ko, yung pamilya ko, sinabihan ko ng religious leader dito sa Holo, especially si Ustad Zakaria Umar, sinabihan ko magtayo-tayo dito ng moski. Ang budget galing kay Allah. Budget binigay na sa akin. Matakot ako sa kanila. Ginagawa ngayon ang housing development projects dito sa bayan ng Lugos. Kung makikita nyo, itong mga kalpintero ay itinatayo nila dito sa isang barangay ay good for 50 houses. Ito yung sinasabi ni Mayor na 50 houses or 50 units per barangay. So ang makikinabang dito ay 8 barangay dito sa bayan ng Lugos. Pero si Mayor ay inilabas na ang kanyang personal na pera para at least maitayo na ang proyektong ito para mapakinabangan na ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Lugos. Ito barangay ito. Ang inistartan barangay Mantan. 50 houses dito. Pinaumpisahan ko na, nagbigay ako ng support sa kontraktor. Hindi pa dumating dito, binigayan ko na yan. Pinabunuan ko na yan. Lahat. Ibig sabihin nagpalabas muna kayo ng pera. Opo. Buhangin, binilang ko, simento, lahat. Para madali. Kailangan ng mga taga-barangay ng bahay. Para po sa amin mga mahirap at mga naninirahan lang. So, kailangan talaga na magkaroon kami ng sariling lupa at saka bahay. So, anytime na magpaalis yung may-ari, so may bahay na kami, yung sarili. Sobra, kasi magkakaroon ka ng sarili mong bahay nang hindi mo naman pinakaalangan. Sa tulong ng mga tao. Una-una po, nagpapasalamat kami sa project na ng BARM at sa mayor namin. Salamat tayo kahit paano na tulong man lang ay meron tayong natatanggap at sana po ay patuloy-tuloy na magkakaroon at ang tulong na. Masaya naman ako kahit wala akong pera magkaroon ako ng sariling bahay. Kahit wala namang kaming pera sapat ng pangbili ng pagkain. Mga kunti lang sir, mga 100. 100 per day. Tama lang sa bigas, di ba? Opo sir. So, sa bagay, 100 per day, paano ka pa makabili ng lupa at saka bahay? Salamat sa mga nagbigay ng project. Una sa mga BARM, dalawa sa mga ini-mayor namin, at saka nagdala ng project engineer. Salamat din sa kanila. Ang ating kapulisan ay walang tigil sa kanilang tungkulin para mag-ikot-ikot sa mga kanayunan para masiguradong naligtas ang bawat isa
Sa pag-iikot ng ating mga kapulisan, bitbit nila ang face mask para maipamahagi sa ating mga kababayan. At syempre, hindi nila nakakalimutan ang barangayanihan, isang programa ng ating kapulisan para mamigay ng konting tulong sa kanayunan. Sinabi ni Police Lieutenant Jap Nilao, Chief of Police, Lugos Municipality, priority pa rin nila na masigurado ang peace and order sa bawat sulok ng kanyang area of responsibility. Main priority natin bilang miyembro ng PNP, sa ngalan ng ating Chief PNP, ating pinapalaganap ang mission and vision ng PNP. Siyempre doon tayo mag-hadir tayo kung anong inuutos natin sa taas. Unang-una, we serve and we protect. Pangalawa, kailangan nating i-maintain yung peace and order sa ating munisipyo. So bilang officer in charge ng ating kapulisan sa itong munisipyo, kailangan nating maglibot kasi ang mga kriminal, matatakot yan kapag may mga naglilibot ng mga nasa authority. PNP, sinasama ko din ng ating 4th Special Company, sinasama ko din ng ibang mga BIPAT kung may sumasama ng mga ibang miyembro ng BIPAT, naglilibot kami. Ang pangatlo, nagkakandak kami ng mga barangayanihan. Ito yung programa ng ating Chief PNP sa pangunguna ng ating Pangulong Duterte. Namimigay tayo ng mga relief good para pinapakita natin sa tao na ang PNP kasama ng community laban sa kriminal at saka sa insurgents, sa mga terorista. Yung about po sa mga kapulisan natin dito po, is every week po ata sila nandito sa barangay captain namin. Halos po nag-monitor po sila kung ano po yung mga kalagayan dito sa Lugos po, sa mga iba't ibang barangay. Actually po, hindi po ako taga dito. Yung asawa ko po yung taga dito lang. Pero ngayon, wala, mapayapa na po. Very peaceful na po yung Lugos. Sa ngayon po, balak po naman na mag-stay dito para dito na po mamuhay sa Lugos, inshallah. Kaibigan o mga kamag-anak po namin na taga-Lugos dati pero umalis po dito nung nagkagulo yung Lugos noon. Sana po bumalik na po kayo kasi yung Lugos po ngayon is mapayapa na po. Saka may mga bagong ano na po dito sa mga barangay tulad ng mga projects po ng mayor, mga daan at saka may mga Islamic tulad po ng madrasa po dito sa Bas Lugos po. Pwede po kayo dito sa madrasa. Alhamdulillah naman po dito sa aming lugar. Okay naman po, wala namang gulo dito. Okay naman ang pamumuhay dito. Na ayos naman ang pagmamadas naman dito. Ang mensahe ko lang po, sana pumunta sila dito kasi sobrang ganda ng lugar na to. At tahimik, walang gulo. Sana pumunta sila dito. Mag-aral ng Islam. So nakakatulong to sa buhay natin. Noon magulo, pero ngayon, alhamdulillah, payapa na ngayon. Maganda ang pamumuhayan dito at saka payapa na dito, wala nang gulo. Dati yun walang kalsada, pero ngayon may kalsada na. Lahat ng part of Lugos meron ng daan. Pero ngayon may motor na at saka jeep. Sana po ang lahat ng umalis dito ay pabalik na kayo dito dahil ang Lugos ay payapa na po, wala nang gulo. Yes, actually itong part nito sa Tingkangan, sa puntang Siyasi, ito yung daanan talaga ng Alon at saka yung Karen. Pero hindi naman siya delikado, kaya naman ng mga malalaking bangka. Pero sir, sa pag sa isla, sign po tayo sir, ay malaking sakripisyo po talaga yun sir, di ba? Kasi lahat halos ng panganib ando doon eh. Malaki talagang sacrifice pero magandang experience din ng mga sa island. Sa experience nyo sir, mula nang naging COP kayo dito sa Lugos, kamusta po sir? Nung na-assign ako dito, okay naman yung dito peace and order sa Lugos, sa Lugos Municipality. Compared sa mga previous na mga report ng Lugos Municipality, talagang magulo. Palaging may rido, mga rido, ganyan palagi yan dyan. Tsaka yung mga illegal firearms is talamak. Kahit saan ka nakapunta, palaging talamak talaga yung illegal firearms. Tsaka maganda rin yan ngayon kasi pinapatayo na yung farm to market road ng Rugasan to. So ngayon sir, wala na mga baril sir, wala na mga armas? Masasabi ko na wala na. Clear Hindi na. Pero kailangan pa rin yung community engagement sir? Kailangan pa rin ang pisya. Continuing activities ang pisya. I-maintain na lang sir, no? Pagbabago at kaunlaran ng Municipality of Lugos ay inaasahan ng ating mga kababayan na maging ehemplo sa iba pang mga bayan. Malasakit at pagmamahal tungo sa mapayapa at maunlad na bayan
ang inaasahan ng ating mga kababayan mula sa kani-kanilang mga lider. Panalangin ng ating mga kababayan mula sa kani-kanilang mga pinuno na sana ay tuparin nila ang kanilang sinumpaan tungkulin para sa bayan. Ako si Nicky Butlangan, News Correspondent, The Hadar Beach, Municipality of Lugos, Probinsya ng Sulu. Mga kapamilya, kapuso, Dabarkads, kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dreamer Studio 6 Production, Nicky Butlangan. At paki-like na rin po ang aking Facebook page, Nicky Butlangan News Stringer. At pwede rin po kayo mag-add sa aking personal account sa Facebook, Nicky Butlangan. Maraming salamat po.